Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood nyo yung video na ito ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na Senyor, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Siguro na-curious ka nung nabasa mo yung title ng video, o kaya naman naghahanap ka siguro ng sign o senyales mula kay Lord, mula sa Senyor, o baka namang sadyang deboto ka lang niya at gusto mo lang din makapakinig ng kwentong Nazareno ngayong araw na ito. Lalo na-upload ko po ang episodes ng kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya naman kung biglaan mo lang din nakita itong video na ito, kung biglaan mo lang nakita sa Google, sa YouTube, may nag-send sa'yo sa Messenger, o kaya nakita mo sa Facebook, ang gusto ko lang sabihin sa'yo ay walang coincidence. Hindi ito nagkataon lamang dahil lahat ng nangyayari ay may dahilan. Walang coincidence dahil lahat tayo nasa kamay ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Magandang araw po. Ako po'y nag-share o nagbabahagi ng mga kwentong Nazareno para mapakilala ko po ang mahal na Senyor sa bawat tao. Bilang isang deboto, mission po namin na ilapit ang tao sa mahal na Senyor at ilapit ang mahal na Senyor sa mga tao at palaganapin ng debosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Gusto ko rin pong maka-inspire, maka-motivate, makatulong, lalong-lalo na po sa mga may anxiety, may depression, gutom na gutom sa inspirasyon, lugmok na sa buhay, nawawalan na ng pag-asa, nagiging suicidal na, sinasaktan na yung sarili. Ang video po na ito ay ginagawa ko po para sa lahat ng mga tao na naghahanap ng makakapitan o naghahanap ng mapapakinggan na hopefully makakapag-realize sa kanila na masarap mabuhay basta lagi mong naaalala at lagi mong alam sa sarili mo, nakasama mo lagi ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang video po na ito ay sa sentro lamang sa mahal na Senyor, kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo at yung mismong mga video po ay kuha ko po mismo kapag ako'y namamanata at dumadalaw sa Quiapo Church, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno o Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ang gusto ko pong ikwento ngayong episode na ito ay tungkol po sa, kung napanood nyo po yung pelikulang Evan Almighty, isa pong Hollywood film, isa pong foreign film, tungkol sa, sequel siya nung Bruce Almighty naman, na medyo comedy na biblical, inspired sa biblical stories. Yung Evan Almighty po ay mismong inspired sa Noah's Ark na story sa Bible. Alam naman po natin na sa Noah's Ark, gumawa ng arko si Noah para sa mga tao at para sa mga hayop. Ang rason ay para isalba nila yung mga sarili nila, kasi kinausap ng Diyos si Noah at sinabi sa kanya na magkakaroon ng baha
magkakaroon ng baha kasi masyado na daw naging masama ang mundo, kaya lilinisin ulit ng Diyos, magkakaroon ng baha at kailangan niyang gumawa ng arko para sa mga tao, para maisalba ang mga tao at mga hayop. Doon po sa pelikula, syempre, modern times na po yun. Hindi na po yung kapanahonan ni Noah. Pero kinausap ni Morgan Freeman, siya yung nagpe-play na Diyos doon. Kinausap niya si Evan Baxter. Yun nga ho, yung bida sa pelikula. At sinabihan siya na gumawa ng arko. Noong una hindi siya naniniwala, kaso unti-unting humaba yung mga buhok niya at naging parang mala Noah na ang itsura niya. At isang representative, si Evan Baxter, isang congressman, neophyte congressman, at meron siyang isang pamilya, meron siyang mga anak, kaya lang lagi siyang busy, lagi niyang hindi mabigyan ng oras yung kanyang pamilya. Pero ang pinaka striking kasi doon na eksena ay yung eksena tungkol sa opportunities. So, yung nangyari ho kasi, eventually yung asawa ni Evan, si Joanne, ay iniwan niya si Evan kasi nga parang hindi niya na daw kaya, parang nababaliw na yung asawa niya kasi gumagawa ng arko. Modern times na yon. Kahit naman nung kapanahunan ni Noah, ganun din, pinagtawanan din si Noah. Pero yun, umalis si Joanne, yung asawa ni Evan, at dinala yung mga anak nila at nilayasan nila yung kanilang padre de pamilya na si Evan. Tapos sa isang rest stop o sa isang yung parang food court sa gasoline station, nandun si Joanne at nagpakita sa kanya si Morgan Freeman na nagkunwaring janitor. Si Morgan Freeman, yung Diyos, ay lumapit kay Joanne at tinanong niya, kinamusta niya kung okay lang ba ang lahat kasi si Joanne nakatulala, naka-space out siya. So, itong si Joanne, inadmit niya na may problema siya at ito naman si Morgan Freeman, sabi niya, I like listening to stories, ganyan. So, napakwento na rin itong Joanne kahit hindi niya naman kilala si Morgan Freeman. Sabi niya dun sa kay Morgan, the guy that's building the ark, that's my husband. Sinabi niya, inamin niya na asawa ko yung sikat na gumagawa ng arko sa gitna ng subdivision o sa gitna ng village. Tapos sabi ni God, sabi ni Morgan Freeman, gusto niya daw yung story ni Noah kasi ang dami daw nakakapag-misinterpret nung story ni Noah, dahil usually daw ang napapakita lang or ang kumakalat na parang summary nung istorya ay Noah's Ark ay all about God's anger daw. Nagalit daw ang Diyos kaya pinabaha sa buong mundo. Pero hindi daw yun ang essence, pinaka-essence nung story ni Noah. So tinanong ni Joanne, ano ba yung pinaka-essence talaga ng story ni Noah? Sabi ni Morgan Freeman, kung mapapansin mo, si Noah, hindi siya iniwan ng asawa niya noong mga panahon na yon. Tapos, ang mga animals na nagkusang pumunta sa arko ni Noah, they came side by side. They came in pairs, pares. Dumating yung mga hayop na pares sila.
May lalaki, may babae, side by side. So, naantig naman yung ano ni Joanne, pero napatanong siya, sabi niya kay God, sabi niya kay Morgan Freeman, o yung do sa janitor, sabi, but my husband told me that God made him do it. So, parang sabi ni Joanne, nasa isip niya, maniniwala ba ako na sinasabi ng asawa ko na inuutusan siya ng Diyos na gumawa ng arko? Ang sinagot ni Morgan Freeman ay, sounds like an opportunity. Sabi ni Morgan Freeman, sounds like an opportunity. So, sabi ni Morgan Freeman na ano rin siya, bago ko pala banggitin, si Morgan Freeman, parang crew siya dun sa restaurant. So, siya naman talaga si God, pero nagkunwari siyang janitor, nagkunwari rin siyang waiter. Parang crew nga doon sa buong restaurant. Kaya nag-aayos siya, pero waiter din siya at janitor at the same time. So, sabi nga ni God, sounds like an opportunity. So, sabi niya doon kay Joanne, when people pray for patience, do you think God gives them patience or He gives them opportunity to be patient? Sabi ganun. When people ask for courage, do you think God gives them courage or He gives them opportunity to be courageous or to be brave? Ganyan. And when they ask for their family to be closer, do you think, sabi niya, parang, do you think God gives them or zaps them with warm fuzzy feelings, or does God gives them opportunities to come together or to be closer to one another? So doon medyo na-realize ni Joanne kasi yun yung mismong dasal niya. Yun yung mismong dasal niya. Ang dasal nung asawa ni Evan is maging close sila, magkaroon ng time si Evan para doon sa mga bata, kasi nga lagi na lang walang time, lagi na lang nagtatampo yung mga bata kasi every weekend nakaka-cancel yung mga plans nila, mga ganon. So doon na-realize ni Joanne yung nung sinabi yun ng waiter, na after pa nga pagkasabi na ng waiter, sabi niya, umalis na siya. Tapos nagsabi, enjoy. Bago sila mag-usap, humingi si Joanne ng refill. In reality, hindi naman, all this time magkausap sila, hindi naman pumunta sa kitchen tong waiter para kumuha ng refill. Pero biglang refilled na yung may pagkain na ulit, may chicken na, may fries na. So, syempre, wala kasing hindi mapangyayari ang Diyos. Pero ang pinakamagandang lesson dun sa sa clip na yun, sa scene na yun, hanggang ngayon, tanda ko yun. Kasi every time na hindi mo maintindihan, every time na may nangyayaring hindi mo alam bakit ganito yung nangyayari. Hindi naman ito yung gusto kong mangyari pero nangyayari. Every time na hindi mo maintindihan, kailangan mo lang maalala na opportunity yun. Kailangan mo lang maalala na kailangan mo lang isipin. Tanungin mo yung sarili mo, ano kaya yung tinuturo ng mahal na Pong Jesus Nazareno? Ano kaya yung gusto niya na ituro sa akin? Ano kaya yung gusto niyang ipagawa sa akin? Ano kayang opportunity ito? Diba? Kahit nung pandemic, ito rin yung sinabi ko sa mga kaibigan ko, sa social media ko, na kung nawalan ka ng trabaho, baka opportunity yun para magsimula dun sa gusto mo talagang gawin.
Yung all this time, wala kang time kasi may trabaho ka. Baka ito na yung time para mag-business. Kasi naiisip mo na matagal na gusto mo mag-business. Baka ito na yung time. At nangyari rin, maraming storya niyan nung pandemic. Ang daming yumaman. Kasi out of nowhere, napilitan silang dumiskarte ng iba. At ngayon, naging successful business na. Yung iba nga, na bigyan lang ng ayuda galing sa gobyerno, 5K, 8K, ginamit pang puhunan. Ginamit nila yung opportunity. Diba? Ginamit nila yung opportunity na pag may nangyayaring hindi mo inaasahan, hindi ibig sabihin nun, katapusan na ng mundo. Yun lang ang pinaka simpleng explanation doon na baka opportunity ito. So, tanungin mo ulit sarili mo kung may nangyaring hindi maganda sa'yo. Tanungin mo yung sarili mo, opportunity ba to para saan? Para magbago, para mag-ayos, para gawin yung mga hindi mo pa nagagawa. Kaya ako pag lagi akong nagdadasal, pag nagdadasal ako, lagi akong nagpapasalamat sa lahat ng opportunity. At lagi rin akong humihingi ng mga additional opportunities. Ang ganda ho ng scene na yon sa Evan Almighty. Hindi ko yun makakalimutan. Kasi ang isa rin sa pinaka-core message nun ay kapag ang mga tao ay nagdasal para sa isang bagay, tulad ng pasensya, tulad ng lakas ng loob, o kaya para sa pamilya nila, para maging mas close pa, ang Diyos hindi niya ibibigay yun directly. Instead, bibigyan ka niya ng opportunity para ma-practice yun. Humingi ka ng patience, bibigyan ka niya ng opportunity to be patient. Humingi ka ng courage, bibigyan ka niya ng opportunity to be brave and to be courageous. Humingi ka ng magkaroon ng sa pamilya, bibigyan ka niya ng opportunity to come together as a family. Kaya merong isang instance na kwento ko na rin ito, na yung tatay ko ay na-angioplasty. Isa yun sa pinaka malaking pagsubok na dinaanan namin bilang isang buong pamilya. Bukod sa napakagastos, ay syempre nandun yung kaba, lalo na nung nasa ospital. Nung nasa ospital kami, yun ang masasabi ko, pinakamahabang gabi ng buong buhay ko, na every hour na lang ako nagigising. Bawat oras nagigising ako, tapos nagugulat ako na hindi pa rin tapos yung gabi. So, unlike kapag masaya ka, usually ang bilis ng oras. Pero yun, ramdam mo na hindi ka masaya, hindi ka yung puno ka ng agam-agam, puno ka ng worries, puno ka ng lungkot. Tatanong ko rin, ba't nangyayari to? Pero sabi ko rin sa nanay ko nun, sabi ko, baka opportunity to para mas magbuklod-buklod tayo na isang buong pamilya. Baka opportunity yun na para mas magsama-sama kami bilang isang buong pamilya. Di rin ako nagkamali kasi hindi ko makakalimutan na lahat naman ay dumiskarte nung mga panahong yon. Kasi hindi naman siya problema ng isang tao, kundi problema siya ng buong pamilya. Dahil meron ngang isang may sakit. Hindi ko makalimutan yung kuya ko, kahit night shift, dumiretso sa pumila siya sa SSS. Kasi may pinapatanong yung ate ko noon. At syempre yung ate ko, siya yung pinaka breadwinner sa amin.
Talagang siya yung nagmando ng kung anong gagawin, paano kukuha ng funds. Pinaano niya agad, pina-check niya yung credit card, magkano pwedeng utangin dyan, mga ganon. Tapos punta agad kami sa BPI, ganyan. Lahat. So, ako kasama kong nanay ko noon. At ako talaga yung pinakakasama din nila. Tapos, hindi ko rin makakalimutan kasi nung in-angiogram na siya at pinakita sa amin ng doktor sa screen yung mga bara sa puso. Yung nanay ko, hindi naman siya makapag-decide agad kung itutuloy na to angioplasty o hindi. Kasi ang angioplasty napakamahal. So umabot kami ng kulang-kulang 750k na utang. Dahil wala naman kami talagang pera. Puro utang yun. At pagkatapos nun, syempre, yun yung bagong problema, yung utang. Paano siya uunting bayaran ng bayaran. Tapos, ayun nga, ano siya talaga, naging masakit sa ulo. Pero, masasabi ko, naging opportunity siya para mas maging close kami. Lalo na siguro kaming magkakapatid. Kasi ako nagpo-provide ako lagi ng updates sa nangyari na yon. Masasabi ko naging opportunity siya para mas maging close kami. Mas maintindihan namin yung katotohanan na kaming magkakapatid dapat maging mas solid kami. At sa ngayon masasabi ko ngayon ko nararamdaman yun bilang bunso sa tatlong magkakapatid. Ngayon ko nararamdaman yun na solid kaming kapag yung isa mayroong problema, magtutulungan kami. Hindi kami magkakanya-kanya. Kaya napakagandang opportunity nun. At nung shinare ko rin sa social media, sa Facebook ko yung clip na yon mula sa Evan Almighty, ang dami ring nakarelate sa totoo lang. Kasi sabi ko nga, baka opportunity na yon, yung pandemic opportunity ng mga estudyante, opportunity ng mga nawalan ng trabaho. Kung gawin mo yung gusto mo. So, kailangan mo lang namnamin din yung kaya yung pinapagawa ng Diyos sa akin. Ano kaya yung opportunity na to na binibigay na mahal na Poong Jesus Nazareno. Kailangan mong balikan yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong gawin ever since? Di ba? Ngayon nawalan ka ng trabaho, marami ka ng time. Di ba? Kaya ayun, nakakatawa yung yung eksena na yun. Hanggang ngayon, tinetreasure ko rin yun. Pag nakikita ko nga siya ngayon, yung clips na yun, yung movie clip na yun, tungkol sa opportunities na yun. Meron dun na isa nag-post. Ang nakalagay na caption ay, kapag napanood mo daw yung clip na yun, magbabago daw ang perspective mo sa buong buhay. Sa buhay. Parang magbabago daw yung pananaw mo sa mundo kapag napanood mo yung clip na yun. At ako, masasabi ko, nagbago. Kasi ganun na rin ang tingin ko na kapag may nangyayari na ano man ang mangyari, opportunity yan. Masama, mabuti, opportunity yan. Malungkot, masaya, opportunity yan. Kaya namnamin natin ang bawat opportunity na binibigay sa atin ng mahal na Poong Jesus Nazareno. So, dito ko na po tatapusin yung episode na ito. Sana po suportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Tuwing Biyernes po, nag-upload ako ng bagong episode dito. At kung gusto nyo rin naman po mag-share ng sarili nyong kwentong Nazareno o kung ano mang kwento nyo na tungkol sa inyong pananampalataya kay Jesus Nazareno, pwede po kayo mag-email sa email address na nababasa nyo sa inyong screen.
kwentongnazareno@outlook.com. Babasahin po natin yan kapag kayo po yung nag-share para po mabahagi din natin o ma-share din natin sa ibang mga kadeboto. Ulitin ko po, kwentongnazareno@outlook.com. Yang nakikita nyo po sa inyong screen. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento natin ay nakakatulong sa iba. Kapag yung kwento natin ay nakaka-inspire at motivate ng iba. Higit sa lahat, baka po yung kwento natin, yung kwento mo, baka yun ay hinihintay ng mga taong nawalan na ng pag-asa sa buhay. Yung mga ayaw na mabuhay, yung mga ina-anxiety, yung mga nade-depress. Para po sa lahat ng may anxiety at nade-depress, tulungan po natin sila kasi napakahirap po ng sitwasyon nila. Gamitin natin yung pananampalataya natin kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Gamitin natin yung panata natin para makatulong sa iba. Kasi most of the time, ang taong depressed, ang taong may anxiety, hindi niya alam kung bakit nagkakaroon siya ng anxiety at depression. At iwasan po natin na ipagpilitan or pangaralan sila ng kung ano-ano kasi hindi po natin alam yung talagang nararamdaman nila. Iwasan po nating mag-invalidate ng feelings. Huwag po tayong mag-invalidate ng feelings. Paano ba yun? Huwag natin mamaliitin yung nararamdaman nila. Huwag natin ikukumpara sa mga pinagdaanan natin dahil ibang tao tayo, iba ring tao sila. Huwag po tayo magsasabi ng, ako nga, ganito yung pinagdaanan ko ganyan. Pero buhay pa ako. Huwag po natin iparamdam na as if hindi valid yung mga kalungkutan nila, yung mga pinagdadaanan nila. Instead, pakinggan natin sila, makinig tayo, kung kaya natin silang dalhin, yayain, lumabas, yayain sa Quiapo, na open 24/7, umaga, gabi, kahit ating gabi, bukas po ang Quiapo Church. Pero wag po natin sila sasabihan na kulang sila sa pananampalataya o kulang sila sa dasal, kaya sila nade-depress. Wag pong ganon. Hindi po yun nakakatulong. Makinig po tayo at paramdam lang natin na nandyan tayo para sa kanila. Paramdam natin na nandyan lang ang poong Jesus Nazareno para sa kanila. Handang makinig, handang umalalay, gumabay at samahan ka sa tabi mo. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Lahat po ng nangyayari may dahilan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.